Sobrang dami ang nagre-request na magluto naman daw tayo ng siopaw na pork asado naman yung palaman. Kaya ito na ang recipe natin ng pork asado siopaw. Napakadali lang nitong gawin at napakadali lang sundan ng ating recipe. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin. Maglalagay tayo ng 1 cup ng lukewarm na tubig sa isang mixing bowl o yung tinatawag natin na room temperature na tubig. Hindi mainit at hindi rin malamig. Then meron tayong 1/4 cup ng white sugar, 1½ teaspoon ng instant yeast, at 2 tablespoon ng cooking oil. Tapos paghaluin natin itong mabuti hanggang sa matunaw yung asukal. Tsaka tayo maglalagay ng 3 cups ng cake flour. So, itong cake flour ay mabibili nyo sa palengke at meron din ito sa mga grocery. Tapos, haluin muna natin to ng dahan-dahan hanggang sa makabuo tayo ng isang sticky na dough. Kung sa tingin nyo ay medyo mamasa-masa ang inyong dough, pwede kayong magdagdag ng konting cake flour. So, ganito yung consistency ng dough natin. Talagang medyo sticky siya. I-oil lang muna natin to, tapos i-rest natin ng 1 oras. Takpan lang natin ng cling wrap at hayaan natin na umalsa for 1 hour. At habang hinihintay natin yan, gagawin na natin yung ating asado filling. Magigisa muna tayo ng sibuyas. Next ay yung bawang naman. At para hindi na tayo magpalambot at magpakulo ng matagal, gagamit na tayo dito ng ground pork para sa ating pork asado. Masarap din to dahil meron ng combination ng taba at laman. At kapag naluto na yung ground pork, lalagyan na natin yan ng 1 tablespoon ng oyster sauce, 2 tablespoon ng toyo, paminta powder, at haluin nating mabuti. Kung mahilig kayo at gusto nyo yung lasa ng star anise, ay pwede kayong maglagay. Then, maglalagay din tayo dito ng brown sugar, mga 1 tablespoon. At para sa malapot-lapot na consistency, maglalagay tayo ng cornstarch slurry. Konti lang nito, tansya-tansyahin nyo na lang. At ayan, okay na itong ating asado filling. So ngayon naman, balikan natin yung ating dough. Nagdoble na yung kanyang size at dahil nga medyo sticky ito, magdadust ulit tayo ng flour dito sa ating pagmamasahan. Mamasahin lang natin yan saglit hanggang sa maging ganito nakasmooth yung dough. Tapos gagawa tayo ng isang malaking donut para ma-divide natin ng maayos yung ating bun. So, yung laki naman ng buns ninyo ay depende na sa inyong preference. So, gusto nyo ng mini siopaw, pwede yung maliliit. Tapos, gagawa lang tayo ng bilog at ipa-flatten natin to. Mag-iwan tayo ng konting umbok dito sa gitna. Then, maglalagay ako ng nilagang itlog at yung ating pork asado filling. Tapos, i-connect-connect lang natin yung mga edges ng ating siopaw para ma-seal. At gagamit tayo dito ng paper cupcake holder para sa ilalim ng ating siopaw. At yung sinil natin na part, yun yung ilalagay natin sa ilalim para makinis yung nasa ibabaw. Tapos i-transfer na natin to sa ating steamer basket at lagyan natin ng space para sa pag-alsa ng siopaw. Dapat kumukulo na rin yung tubig kapag sinalang na natin yung siopaw. May tela din yung ating takip para hindi tumulo dun sa ating niluluto. At isi-steam natin to for 12 minutes. So after 12 minutes, tignan nyo at luto na ang ating napakalalaking pork asado siopaw. So, hindi ka talaga mabibitin dito at siguradong mabubusog ka dahil tignan nyo naman, mas malaki pa to sa aking kamay. At eto na ang moment of truth. Bubuksan na natin yung ating siopaw. Ayan, siksik na siksik sa laman at siguradong hindi tinipid. Kung gusto nyo magluto nito, meron tayong kompletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. Enjoy!